Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siyang sikat at premyadong aktres na madalas ninyong mapanood sa pelikula at telebisyon. Nagpapaiyak, nagpapasaya, nagbibigay buhay at inspirasyon sa iba't ibang karakter na kanyang ginagampanan. Pero gaya ng ibang artista na may makukulay na nakaraan na pinaghuhugutan ng kanilang galing at lalim sa pag-arte. Ang tampok na bituin namin ngayon ay may kakaibang karanasan sa pag-ibig at sa pagiging isang dakilang ina. Samahan natin siya sa kanyang pagkikwento ng isang tunay na soap opera ng buhay, ang hinahangaan at lalo pang pinagagaling ng panahon sa mga katauhang kanyang ginagampanan. Si Miss Elizabeth Oropesa. Tunghayan po natin. Matod mong damulag ka! Oragon ka! Bagla ka! Ano daw? Galing to daw extra, tinutuo. Gusto niyang sakalin. O ay mag-retouch na ka na. Pahingin nga tissue. Bigyan mo ah. At siya yung ako. Ate, may bisita ka. Si Kinito. Asos. O ano, hay ka na. Limatod ka na, mulag ka. At siya hindi kita maintindihan. Lalo yung pananalita mo. Hi. Para sa'yo. Kamusta ka na? Eto, masungit pa rin. May aberya ba sa shooting? Aberya, kararating lang, may dala pang bulaklak. Ang ganda ng gabi. Come on, be nice to me. Be nice to you? Bakit hindi ka pwede maging nice sa akin? Nice and considerate. Paano? By not showing up sa mga shootings ko. Ano bang gusto mong gawin ko? Ano ba ang dapat kong ipakita sa'yo tuwing nagdadala ka ng kung ano-ano sa mga shooting ko? Ha? Sabihin mo lang sa akin para hindi naman ako lumabas na bastos o suplada sa ibang mga tao dito. Sumama ka sa akin, makapag-usap ng maayos. That's all. Kinito, bakit ako sasama pa sa'yo? May asawa ka na eh. Wala sa plano ko na maging kabit, kirida, o laruan mo. Kaya, pwede ba maghanap ka na lang ng ibang artista na pwede mong bulahin? Goodbye. And I mean goodbye forever. Maraming tagahanga si Beth. Kabilang na mga lalaking nangangarap na makuha ang kanyang atensyon. Pero lahat sila walang kwenta kay Beth. Lalo pat buhos na buhos ang oras niya sa anak nito sa yumaong asawa. Mamay, may asawa yun. Aba, mayaman naman. Businessman, lima-lima ang kotse, may mga bodyguard, galante. Sus, Maria Josep, kung pwede nga lang niyang isakay ang anak mo sa karosa, nilibot na niya sa buong bayan. Naku, ano ba namang klaseng biro yan? Oh, sino may sabi sa'yong nagbibiro ako? Mamay, mara-right up itong apo ninyo kapag pumatol yan sa may asawa. Hindi maganda, immoral. Kesa naman doon sa kamukha mong artista na namboboxing, na lima-lima ang asawa, 10-10 ang binababae. Doon na ako sa may asawang hangal na mapera at hindi namboboxing. Paano ka naman nakakasiguro ng matinuyang kinitong yan?
Pusta ako, lalayasan din niya si Be, katulad ng ginawa ng hayop na unang asawa mo. Kumuha ng kabit, nilayasan yung kanyang mag-ina. O ayan, ano nangyari? Nakaharma, namatay. Ay, sus. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ay, naku. Naku, mamay, huwag ka na nga magpapayo ng ganyan, ha? Nasasalaula lang itong utak nitong apo mo, eh. Nung kami nga, iwanan ng tatay niyan. O, may sinabi ka ba? Wala, hindi ka kumibo. Pinagalitan mo pa nga ako. Ay, nako. Ano naman klase ang buhay mo? Sige nga, kumpira mo. O, ano? Huwag na kayong mag-away. Pare-pareho lang naman ang mga lalaki, di ba? Kapag liniligawan, hangal. Pero pag nakasama mo na, Ikaw naman ang hahangal din. Ang hindi alam ni Beth, ang Chinese superstar na si Meng Fei na iniidolo ng marami noon ay ang susunod na lalaking magbibigay kulay sa kanyang buhay.星期五的早上8点，你有千千球开会，你跟导演有早场的 meeting，早上8点那么早，一定会很累。你要我跟他说什么 meeting 可以晚一天吧？ ？OK，好。 Help me welcome a newcomer actually. 对不起啊，What name, girl? She's Daday Biday. Beautiful eyes. What name again? What name again? Gaga, beautiful eyes daw. Si Oropesa ang tinatanong niya. Ay, she's Elizabeth Oropesa. Elizabeth Opesa? Opesa, right? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Mama, bumababa na siya. Bumababa na ang twinkle star ko. siya nga anak, kunin mo na. Mag-wish ka na. Twinkle star, gusto ko laging masaya ang mama ko. Tapos, bigyan niyo po siya ng asawa yung hindi hangal. Mama, nasa kamay ko na. Lumanding na sa kamay ko si Twinkle Star. Siya nga. Pwede ka na magbukas na ng mata mo. Kasi naglanding na ang twinkle star mo. Bakit naman yun ang na-wish mo, anak? Kasi gusto ko po maging masaya ang mama ko. Masaya naman ako, anak eh. Alam mo ba, tuwing nag-shooting ako, lagi nga kita naaalala eh. Iniisip ko kung kumain ka na ba, anong ginagawa mo, o masaya ka rin ba katulad ko? Buksan mo na yung kamay mo para pakawalan mo na yung wishing star mo. Bakit? Hinihintay na siya ng ibang mga star sa langit. Ilalagay ko siya sa ilalim ng unan ko mamaya para mapanaginipan ko ang papa ko. Kunyari, buhay pa siya. Be, may tawag ka. Siguro, pakap na naman ang shooting ko bukas. Ay hindi, wala itong kinalaman sa shooting. Gusto ka daw makausap ni Meng Fei. Bakit meron ba kayong gagawing pelikula? Meng Fei? Kung
Kung love at first sight mang matatawag ang naramdaman ng Chinese superstar sa unang pagkikita pa lamang kay Beth, ito ang nag-udyo kay Meng upang gawin ang lahat ng paraan para makilala at suyuin si Beth. Bagamat hindi makapaniwala sa atensyong ibinibigay sa kanya ni Meng, binigyan ito ni Beth ng importansya. Hindi bilang isang sikat na aktor, kundi isang lalaking nagpakita rin ng matinding pagpapahalaga sa kanya. Hindi na importante sa akin ngayon kung ano ang tama at mali, June. Kasi dito na ako sumama sa'yo dahil mahal kita. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa'yo na hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Lalayo tayo sa kanila. Diyos ko! Presidente na ba ng Amerika itong nag-landing dito? Si Nixon na ba ito? Si ano yan? Oh, may holy hopya. Kung hindi ako nagkakamali yan, si Meng Fei. Meng Fei! Oo. Siya na nga. Siya na nga. Siya na nga. Cheng. Sino? Oo, siya na nga yan. Siya na nga yan. Ni hao, 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 ni hao. Where is Miss Elizabeth Opesa, my Mrs. Yang? Mrs. Yang. Excuse me? I'm Elizabeth Oropesa, but I'm not your Mrs. Yang. You see, I am Mr. Yang. Someday, you'll be my Mrs. Yang. Unti-unti rin namang nahulog ang loob ni Beth kay Meng. Magkaiba man ang lahi at wikang ginagamit, nagkaunawaan ang dalawa sa iisang damdamin. Kakaingit ka naman, Ache. Ina-Achay mo yan dito at tinitilian niya ng mga fans sa Taiwan. Hoy, hindi ko yan inuutusan. Kusang loob niya ginagawa lahat yan. How sweet. Excuse me po, ma'am. Mukhang may problema po. May parating po na problema. Anong problema? Ayan na po eh. Hi. Dati napipikon lang ako. Pero ngayon, galit na ako, Kinito. Ano ka ba? Sadista ka ba? Dahil tuwing nakikita mo ako nagagalit, natutuwa ka? O masokista ka? Dahil tuwing pinagtatabuyan kita, gustong-gusto mo naman. Relax, sweetheart. Anong sweetheart? Hindi mo ako sweetheart. Dinala ko lang naman yung advance birthday gift ko sa'yo. Look. Oo, nakikita ko siya. At pwede mo ibalik at imaneho pabalik kung saan ka man nanggaling. Dahil meron na akong sasakyan. At kahit bukas, makakabili ako ng 2 pa niyan. Okay? Mrs. Yang, is there a problem? No, sweetheart. It's just the producer who's dying to get me into his film. Oh, I see. How do you do? Totoo pala yung nababasa ko. Kayo na pala ng yellow monkey na to. What do you say? What do you say? I said, go back where you belong, asshole. Me no yellow monkey. Also understand. Me chai shang kay hatsu. Tanda mo to, Beth. Hindi magtatagal ang lukulukong ito dito. Marami akong koneksyon. Kaya ko siya ipaban dito. At huwag ka magmamalaki sa akin. Kaya ko ipasalvage ang unggoy na to.
Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na!不要了。 Kailan lang kayo nagkakilala? Paano mo masasabing nagkakagustuhan na kayo? Ay naku, Be. Magkaiba kayo ng lahi. Paano kayo magkakaintindihan? At saka isa pa, ayoko ng manugang na incheck. O ano ikaw problema sa incheck? Pwede ba, Mamay? Una nga kayo makisawsaw dito, ha? Problema namin mag-ina ito. Problema ko rin yan kasi nabalitaan ko na meron daw nagkakagusto na naman dito sa anak mo. Pero ang importante, binata. Mama, mabait naman po si Meng. At saka kahit naman magkaiba kami ng lahi, tanggap niya si Henry at alam kong mahal na mahal niya ako at ramdam na ramdam ko yun. Basta, ayoko sa kanya. Inayos naman niya ang buhay niya. Nauntog siya. Nagising. So, pinigilan ba natin o diniktahan natin? Ngayon, nagkagusto siya sa isang Chinong artista. Pipigilan mo? May magagawa kaya tayo? Patigas na mga buto niyan. Hindi na kailangan pang akayin. Pag nadapa, bumangon! Ay, nako. Sabihin mo sa Pengmen na yan, pag niloko ka, kakaratingin ko siya ng kala mo, sama ako magalit.他一定回来吗？他说他一定回来。 We've been waiting for 2 hours. 我们会被赶走。明先生 ，Let's go。 Meng! Pansamantalang sumama si Beth kay Meng sa Taiwan sa takot nitong gawin ni Kinito ang kanyang bantang saktan si Meng. Pero ang higit na mahalagang dahilan, sadyang napamahal na rin si Meng kay Beth. Anak, nandito kami sa ospital ngayon. Hinihintay namin yung resulta ng x-ray ko. Siguro mga 2 araw pa kami dito, anak. Ma, huwag muna kayong lalabas ng hospital hanggat hindi pa kayo magaling. Naku, anak!
Dumiretso ka na sa libingan ko, kaya daliin mo na, ha? Ma, huwag kayong magsalita ng ganyan. Gusto na kitang makita. Sige na, anak, umuwi ka na. Kung gusto mo pa ako maabutan ng buhay. Sige, Ma. Pipilitin kong gumawa ng paraan para makauwi ako ng Pilipinas. Ay, naku, anak, huwag mong pilitin. Gawin mo. Dahil baka kung ano, bangtay ko na lang ang maabutan mo. Hello? Hello, Be? Be? Hay nako. Mana nga sa pag-arte ang anak mo. Bukod sa tawag ng ina, kahit sa sariling bayan ni Meng Fei, hindi inalala ni Beth na masusundan siya ng isa pang problema. Sabi niyo? Pilipino kayo? Walang iya kayo? Mga Pilipino pala kayo? Hayop kayo! Anak, pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo, ha? Kaya ako lang naman nagawa yun kasi ayokong mawalay ka sa amin ng matagal. At isa pa, ayoko talagang mapangasama mo yung chick na yan. Ako rin, tawarin mo. Kasabot ko ang kapatid mong si Nono. At kinonsinti ko ang nanay mo na magsinungaling. Ako rin. Sabik na sabik akong makita ka. At, pero, mas gustuhin ko pang lumigaya ka. Maligayang maligaya. Kaya patawarin mo ako sa nagawa ko. Apo. Hindi mo naman kailangan umarte kayong may sakit, Ma. Para lang umuwi ako. Mamay, talagang plano kong umuwi. Hindi na ako babalik ng Taiwan. At hindi rin pwedeng bumalik si Meng dito sa Pilipinas. Delikado kasi. Eh, bakit naman, ate? Basta, Nono, akin na lang yun. Pwede. Ang importante, nandito ako. Tapos ang usapan. Saan na yung bagong papa ko, Mama? Miss Oropesa? Yeah! You're the actress Elizabeth Oropesa. She is, right, honey? Yeah.
Miss Oropesa, join us! What the hell is wrong with me? What the hell is wrong with your husband? Ayaw niya akong tigilan sa kakabuntot sa akin. Pati ang boyfriend ko sa Taiwan, pinaharas pa niya. Itanong mo sa kanya kung anong meron ako na wala ka. Panay nga ang iwas ko sa kanya eh. Kulang na lang na mangako siya na hihiwalayan kanya oras na sumama ako sa kanya. Honey, huwag ka maniwala sa kanya. She's a liar! Liar? Ang asawa mo pa nga ang dapat tumawag na liar sa'yo. Dahil habang magkasiping pa kayo, nang aaswang ka pa ng ibang babae. Sabihan mo nga yung asawa mo, ha? Tumigil na siya sa kakabuntot sa akin. Kung hindi, papa-write up ko siya at mabubulgar siya na manyakis siya sa mga business associates ninyo. Ate, ayoko nito! At isa pa, ha? Kaming mga artista, hindi kami kaladkarin. Kaya naming kitain ang mga kinikita ninyo. Sa susunod, hindi lang paso ang aabutin mo. Huwag ka maniwala sa kanya. Paano yan? Buntis ka. Dapat malaman ito ni Meng. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Ano? Eh di pareho nila si Inyeng, wala silang tatay? Akala ko po ba hindi kayo boto kay Meng? Oo nga, pero ibang bagay na ito. Siya yung nakabuntis sa'yo eh. Makakasira yan sa pangalan mo. Pagchichismisan ka. Sanay na ako sa chismis. Ano ka ba naman, Be? Pwede ba mag-isip-isip ka? Nag-iisip nga ho ako eh. Kaya nga hindi ko sasabihin kay Meng na buntis ako. Di ba po sabi pa nga ni Mamay, pag nadapa ka, bumangon ka mag-isa mo. Matigas na mga buto ko para magpaakay pa kahit kanino. Beth? Dominic! Beth! Dominic! Nagbalik kay Beth ang isang lalaking may mahalagang papel na gagampanan sa buhay niya, si Dominic. Isang matalik na kaibigan na madalas niyang makasama noong hindi pa siya sikat na artista. Nagkasundo sila sa parehong paniniwala at paninindigan sa buhay. Kaya't higit pa sa kapatid ang turingan ng dalawa. Kay Dominic lamang halos na ibubuhos ni Beth ang lahat ng mga hinanakit at masiselang bahagi sa kanyang buhay. Mabilis lumipas ang ilang taon, wala nang natanggap na anumang balita si Beth tungkol kay Meng. Naging mabuting ama-amahan si Dominic sa mga anak ni Beth. Nai-spoil ang mga bata dahil ang dami mong binibigay na regalo sa kanila. Okay lang yun. Ito, t-shirt. Magpalit ka muna at basang-basa ka na ng pawis. Ay, buti pa. Oh, tingnan mo lahat yan, ha? Tingnan mo buti. Mga paborito mo yan. Ang init kasi. Ay, salamat. Pasensya ka na. Wala akong bra. Pa, sira. Ay, naku. Kung makikita lang ni Meng ang pag-aasikaso mo sa akin, sigurado mamamatay yun sa inggit. Hindi yun mamamatay sa inggit. Sa tagal ba namin hindi nagkikita, wala din kaming balita sa isa't isa. Wala na kaming pakialam kung ano man mangyari sa buhay namin, di ba? At saka, teka muna, anong oras na ba? Malilate na nga pala ako sa appointment ko. Teka, saan ka pupunta? Magmi-meeting kami ni Joanna at Pia ngayong gabi. Dahil bukas, merong anti-Marcos rally. Tatapatan namin. Oy, Beth. Tigilan mo na yung pagsama-sama mo sa mga political rallies. Di masyado ka na na-identify sa mga Marcoses. Pati tuloy ibang mga oposisyonistang na mag-producer, ayaw ka na kunin. Dominic, ginagawa ko to
para sa bayan, hindi para sa mga Marcoses. Loka-loka. Huwag mo nga gawing excuse yung pagka-patriotic mo sa kakulangan mo sa sex. Unless na lang, ay papadate ka nila ka sa Prince of Wales o ititira ka sa Buckingham Palace. Then, the Marcoses are worth dying for. Look, wala na akong oras para pakinggan yung litanya mo. Malilate na ako, ha? Be, nasaan ang Kuya Ingi mo? Andun po sa kabila, kasama po yung mga friends niya. O sige ha. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Okay. Thank you ha. Hi, Mrs. Yang. Ikaw ba talagang totoo kong papa? Papa? Yes, I am your papa. You are beautiful like your mama. Bakit ngayon lang kita nakita? I am sorry. I'm sorry, my little princess. This will be your home away from home. Be happy, my friend. Maraming salamat, kaibigan. I love you. Thank you. Binigyan muli ng pagkakataon ni Beth si Meng at nagpakasal sila sa Taiwan. Tanging ang kapatid lang niyang si Nono ang isinama doon ni Beth dahil nagsisipag-aral pa ang kanyang mga anak. Nangako si Meng na itataguyod niya ang pamilya ni Beth pati na ang kanyang mga anak. Naging lehitimong Mrs. Yang na nga si Beth at nagbuhay rin na ito sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ni Meng. Ibinigay ni Meng kay Beth ang lahat ng mga material na bagay na makapagpapaligaya dito. Kahit kadalasan ay wala si Meng at nasa shooting. May mga pagkakataong naho-homesick si Beth at naaalala ang kanyang mga anak. Pero dahil sa yun ang naging desisyon niya, sinikap ni Beth na maging masaya ang bawat sandali sa pagsasama nila ni Meng. Gayunpaman, maraming bagay ang nagbabago.
晚安。晚安，晚安，晚安，晚安。晚安，你又迟到了，为什么不准时来？我刚刚做 shooting 来啊，我很累了。叫你太太准备吧，我们来喝啤酒。喝啤酒？喝吧。Have pizza, drink beer, Chinese tradition. I can't finish that. That's too much. I can't drink that. Have pizza. Don't make Mr. Yang lose face. Here. But in Manila, I can only drink a glass, not a whole bowl. Drink all. Don't make Mr. Yang lose face. Come on. Next time, don't be late! What? Sabi ko, next time, don't be late! You don't shout at Mr. Yang. I'll go whatever time I want to go. To hell with your stupid tradition! Pamantakan! William! Pamantakan! Good! Mama, ang ganda-ganda naman ng bahay mo. Mama, asan si Papa? Nasa Shanghai lang, anak, at nagsushooting. Ang laki-laki mo na. Gano'n na ba kita katagal na hindi nakikita, anak? Salamat sa pagdala mo sa kanya dito. Oo. Huwag magdadrama. Ni Pata, Taitaw, Tatu Fanchien. Sir Furan, Lai? Sama ka muna sa kanya, anak. See you later, anak. Bahala ka na sa kanya Sige, muna, ate. ha? Thank you, no. Wow. Impressive. Mrs. Chiang Kai-shek. Ang galing-galing mo na mag-Chinese. Uwido lang yun. Tsaka kailangan meron akong alam kahit konti. Happy ka? Oo naman. Para akong nagpakasal sa Prince of Wales. At ito ang Buckingham Palace ko. Alam mo, na-miss kita. Parang ang gusto ko na rin mag-asawa eh. Eh, bakit hindi mo nga gawin? Anyway, naging mabuti kang tatay-tatayan sa mga anak ko. And I'm sure you'll become a wonderful husband and a great father to your kids someday. Talaga? Well, what I want to be is Princess of Wales. Teka na, meron akong magandang balita sa'yo. Masusundan na si Bebang. Talaga? Hindi naman sa akin yan, dahil alam ko, sexless tayo nun, di ba? Well, congratulations!
Kumuha ka pa ng chicken. Masarap yan. Molas! Molas! No. Your mama will get rice for your papa. Okay? Quick! Wait! Hey! 你一起来！ Why did you kick me? Why did you kick me? What is it you want to tell me, Mr. Yang? Mrs. Yang, I want to tell you before you hear it from other people. Tell you. Other people? I don't understand. What is it that you want to tell me that I should not hear from other people? Mrs. Yang, you my first wife. Me get another wife. You see, I get Mrs. Yang number 2. You understand? I get wife number 2, but you always be my number 1. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle star, gusto ko laging masaya ang mama ko. Tapos, bigyan niyo po siya ng asawa, yung hindi hangal. Ate. Ate, may problema ka ba? Wala. Wala. Alam mo, Nono, muna tayo magkwentuhan ngayon. Inumin mo na lang to. Inuman na lang tayo. Mr. Yang,
go home now? Malamig chinita ko na. Hoy, hindi kita kinakausap kaya huwag mo ko iirapan. Lauyo ko! You make me ashamed! You make me lose face! Talk to me! Mrs. Yang! Sawa siya! Sawa! Sawa! Sige, yang-yangin mo yung mukha mo, hayop ka. Kung alam ko lang kung gaano ka kademonyo, hindi sana ako nagpakasal sa'yo. Sige, sipahin mo pa ako! Sipahin mo pa ako! Puputulin ko yung ulo mo! Pakadaloy ko yung ulo mo! Pakadaloy ko na rin ang ulo ng Mrs. Number 2 mo! Hayop ka! Patachao! Ano? Ano? Patachao! Dominic? Nagsinungaling ako sa'yo, kaibigan. Noon ko pa naramdaman na hindi ako magiging masaya dito sa bahay na to. Unti-unti nawawala ang respeto ko sa kanya. Pati na rin sa sarili ko. Tinatanong ko nga ang sarili ko kung bakit? Bakit nga ako nandito? Para sa mga anak ko ba? O para sa sarili ko lang? Kung tutuusin, lahat ng masarap, mahal, mataas, natikman ko na. Pero, bakit ganon? May kulang. Di pa rin ako buo. Pareho lang naman parang jigsaw puzzle ang buhay natin. Cliché na to pero totoo pa rin para sa ating dalawa. Money is not everything, Beth. Kaya kong bumili ng lalaki. Pero hindi mababayar ang love, happiness, at peace of mind. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas. Who is she, Mr. Yang? Who is she? Is she your new Mrs. Yang?
You're number 3? Tuway Puchik. You can have as many concubines as you want. I'm going back to Manila with our daughter and our son. I want a divorce. It's up to you. Moni or your son? I don't want your money. I don't need your money. I'm going back to Manila with my son. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko, upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Ma, bakasyon lang ba to? Hindi na, anak. Magsasama-sama na tayo magpamilya. Magpakailanman. Sa iyong lungkot, habang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang himig natin ay aawit. Tignan mo nga naman, Beth, no? Sino mag-aakala na pinagdaanan mo yun, ano, sa husband mo? Looking at you, parating maganda ang attitude, very light ang attitude mo, always smiling, no? Where do you draw that strength? Sa Diyos, unang-una. Dahil sa itinuro sa akin ng mga magulang ko yon, from my grandmother to my mother, at sa mga anak ko. Kukonclude mo ba na yung nangyari sa iyo kay Meng Fei is a classic case of an interracial marriage? And not so much because he was a, na siya isang lalaking chauvinist, no? A little bit of both. He's being a male chauvinist, you know what? And he's, oink, oink, okay. Yes, and he's being belonging to that race. So nagkaroon ng kombinasyon na ganun, plus yung father pa niya. His father, incidentally, is Russian. Russian? Yes. Kaya Naku, isa pang maganda. ano? Oo, yes. Oh. So his upbringing and his outlook in life is totally different from ours. Anong masasabi mo doon sa mga tao, sa mga kababaihan na alam mo ang ang mental state nila is ako may edad na eh. Hindi na ako dapat naggaganyan. Being proper doesn't necessarily mean
not marrying somebody who's younger than you. Being proper means falling in love and being with somebody who cares for you na wala kang inaapakan, wala kang sinasaktan, at di ka nangangaliwa, at di ka naninira ng kapwa. At huwag kang magpapabaya sa pamilya mo. Number 1, Diyos, tapos mga anak. Oo. Alam ko may anak kang doktor. Yes. Ikwento mo nga sa amin kung ano naman ang mga pinagmamalaki mo naman, pinagmamalaki nating mga anak. Ang mga anak ko, napaka-super nila. Kasi palaging iniisip lang nila yung kaligayahan ko. Kasi alam nila na palaging iniisip ko, unang-una sa lahat, ang kaligayahan nila. Kaya tabla kami. Never silang nag-judge. Kung kailangan ko ng moral support, nandyan sila. Kung ayaw kong makialam sila, hindi sila nakikialam. Beth, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na itampok ang buhay mo sa magpakailanman. And these flowers are for you. Thank you very, very much. Maraming salamat, Mel. Isang karangalan na ikaw ang nag-interview sa akin. Oh, thank you very much. Salamat. Thank you. Maraming salamat din sa magpakailanman at saka sa Channel 7 na hindi ako pinababayaan. Salamat po. Thank you, Mel. Okay, you're welcome. Ilan ba sa atin ang nangangarap na matikman ang karangyaan at isang masarap na buhay? Gaya ni Beth, darating ang panahon na magtatanong din tayo sa ating sarili. Kung may kabuluhan ba ang lahat ng yaman sa mundo kung walang pamilya? Pagmamahal pa rin ang bumubuo ng ating pagkatao. At ang pagmamahal ding ito ang bumibigay sa ating pamilya. Pamilyang nakatanaw sa iisang pangarap at sa iisang Diyos. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.